Kumusta kayo at welcome back ulit sa channel ko. Ngayong araw nandito tayo sa JSB Pet Shop. And dahil kung mapapansin nyo dito sa aking gilid, puro mga aquatic plants. At etong shop na to, kilala rin tong farm ng aquatic plants at supplier dito sa Cavite at sa iba't ibang lugar pa sa Kamaynilaan na supplier talaga ng aquatic plants. Otit, kasama natin si Otit Jomar, ang may-ari ng JSB Pet Shop, #farm ng mga aquatic plants dito sa Dasmariñas, Cavite. Otit, kailan ka nagsimula magtanim-tanim ng mga halamang... Nag-start ako is 2021. Nag-start ako sa Bacopa. Bacopa? Oo, Bacopa. Yun lang. So, mga 3 paso lang yun. So, nung nakita ko, minsan, sabi ko, ay, parang pwede yung yung ibang klase. Hindi ako magkaroon ng... Hanggang dumami na. Eto na. Unti-unti, oo. Ilan lahat ng klaseng halaman ang meron ka? 56. 56? Klase na ngayon. Oo. Paano mo naman siya, Otit, na maintain? Na-maintain ko siya, Otit, 4 times ang dilig, tapos pataba. Pataba niya, bawal siya yung mga dapat organic. Mm-hmm. So, ang maganda doon, mga dumi ng baka, pinugasan ng isda, pinugasan ng aquarium, yun ang ginagawa ko. Bali 56 na klase ng halaman, mga tito. Dating hobby lang noon, ngayon ay supplier na. Ano yung mga sinusupply mo, Otit? Meron akong Naik, meron akong Las Piñas, meron akong Rizal, meron akong Bacoor, meron akong 13. Yan, kadalasan dyan. Buti naman, Otit, na ano mo siya, yung sunod-sunod naman yung harvest natin. Kasi for example po, halimbawa is Hygrophila stricta. Halimbawa ito, yan, pag kinat siya, in-order siya ng halimbawa 100 bundles. Kumbaga, pagpapahingin ko siya for 2 weeks. 2 weeks? Oo, 2 weeks. And then, pwede na ulit. Pwede na ulit tayo mag-harvest. So, pinagpapahinga natin, no? Nagpapahinga natin siya para hindi magtampo. So, pupunta naman natin, Otit, yung pinaka-rare na halaman. Ito po is si Polygonum Sao Paulo. Yan. Polygonum Sao Paulo, mukha siyang bamboo. Ang color niya is green, immersed type. Tapos kapag sinubmerge mo siya is color red. Color red. Pag nakukuha niya yung full potential. Yes, oo. Yun. Tapos sunod natin is si Ang dami mga Otit, so iba't ibang klase. Bagong dilig pa na, Otit, no? Ito kasi, sorry nga, nagko-close siya kapag gabi na eh. Nagsasara siya. Ito naman si... Ano ba? Nasaan na ba? Ito. Buti natatandaan mo pa yung mga pangalan niya, Otit. Oo naman, nakabisado ko na sila. Ito pala, sorry. Ito naman si Ludwigia glandulosa. Ayun. Pula. Oo, pula. Nagsimula na siya, nagtampo siya sa akin nung kinat ko. Ayan, lumalago ulit. Ayan, glandulosa. Glandulosa. CO2 required siya, so hindi siya pwede sa low-tech. Otit, sa mga baguhan na gustong mag-alaman, ano yung masasuggest mo, Otit? Sa baguhan, mag-start muna kayo sa mga low-tech. Kagaya ng? Bacopa, stricta, Java fern, medusa, mga ganyan, mga low-tech muna. Sa kanya na gawin yung mga high-tech kasi bihira sa market hindi masyadong hanapin. So, mas hanapin yung madaling mabuhay. Ganun. So, ang ano ko is siya, stricta talaga una. Tapos Bacopa, Caroliana, Bacopa Munieri. Yan, kadalasan. Otit, ano yung pinaka mabenta sa'yo dito na mga halaman? Ang pinaka bestseller ko, Hygrophila stricta, ang bestseller ko. Isa sa bestseller ko. Ito. Stricta, Hygrophila. Low-tech to, Low-tech Otit, no? siya, oo, kahit hindi mo ilubog yan, kahit sa buhangin kaya niya. Kaya niya mag-survive. Top 2 na bestseller, Si Caroliana. Bacopa. Bacopa Caroliana. Ayan. Otit, nakakabili ba sa'yo nito ng mga tingi-tingi lang? Pwede naman, oo. Pwede ba natin sabihin yung presyo? Magkano yung presyuhan mo? Sige, 3 pesos. 3 pesos? Pero inaano ko rin is 2 pesos. Each time. Each time yun. Each time. May minimum naman yun, Otit? Yung minimum, wala naman. Wala? Oo, okay naman. Wala may minimum sa akin. Okay lang. Tapos, pangatlo, Otit? Pangatlo is Medusa. Medusa. Hygrophila Medusa. Top 3 natin sa bestseller, si Hygrophila Medusa. Eto. Yan, si Medusa. Apple green siya, pag submerged, low-tech din siya. Super low-tech talaga siya. As in, buhay ka agad kapag sinilubog mo.
No need na rin ng masyadong aqua soil. Pwede rin siyang garden soil kung gusto mo. Pwede naman. Anong ginagamit mo lang dito? Lupa, no, Otit? Lupa, garden Lupa soil. lang. Oo. Hindi ka gagamit ng ano, ng mga yung mga may halo na lupa. Dapat pure garden soil. Wala kang ihahalo kundi pure garden soil. Ayan mga Otit, so. Ang kumikita na ngayon, ginagawa mo ng negosyo, Otit. Otit, estimate lang. Average. Magkano yung kinikita mo dito per month? Nasa 20k. Sa paghahalaman lang yun, Otit. Eto, Otit, tuloy-tuloy. 25. Ano? 20 to 25. 20 to 25. So, syempre kung masipag-sipag ka, pwede pang... Oo. Otit, etong paghahalaman mo na to, dahil nga syempre, pag malakas yung bentahan mo, tuloy-tuloy, or may mga ka-tie up ka ba? Wala. Wala naman. Wala talagang solo. Kaya dapat pala galing mo mag-dilig dito, no, Otit, no? Dapat araw-araw yung dilig mo talaga, hindi ka papalya. Bawal. Tingnan nyo mga Otit, so, meron ditong Amazon sword. Immerse type. Immerse. Naka-immerse, oh. Ang forma niya, ano, ang forma pala ng Amazon pag naka-immerse. Family kasi siya ng ano ng Cordifolius echinidorus. So ang anak niya dito sa ano, sa Bulaklak. Ayun. Yung iba natabas ko na tinanim ko na. Tapos tatanim mo ulit. Tanim ulit. Oo. Ayan. Hindi siya runners, kumbaga sa Bulaklak din siya nag-anak. Tapos cut-cut na lang siya. Cut na lang. Galing, no? Ito yung family niya, Echinidorus. Ito, Otit, yung kanya Ayun yung family ng ano, ng Amazon sword. Amazon sword. Oo. Yan. Ayun, ang laki rin nito, no? Magkano yung ganito, Otit? Sa ano, same lang ng price ko sa ano, kapag may mga anak. Hmm. Pero pag mother plants, hindi ko pa Hindi binibenta. Ito, katulad nito. Ganito. Yan, oo. Ayan. Ayan, natanggal ko na yung ibang anak niya. Eto, nagsisimula ulit siya. Tapos na siya mamulaklak, so magdadahon ulit siya. Ayun yung mga pang-out. Pang-out. Pero palalaking ko muna, tatanggal sa lupa, lumaki konti. Dapat lumaki muna konti. Huwag sobrang liit. Advice naman, Otit, sa mga nagbabalak din mag-ganitong business, ano bang kailangan nila? Sa mga gustong ano, mag-business sa ganito, mag-start muna kayo sa try ko, mas okay, maghalaman muna kayo eh. Diba? Kasi laging hanap, halaman. Tapos, kung anong mga mabilis mabuhay, mabilis buhay na halaman sa aquarium. So, mag-start kayo sa mga low-tech muna bago nyo sundan ng isda. Pag may naghanap. Kasi kadalasan, naghahanap isda eh. Pati halaman, tapos isda. Ayun. Ganun lang. Ang diskarte din. Private Otit, no? Huwag nila munang simulan ng negosyo. Kailangan mahalin muna nila yung hobby, no? Dapat mahalin mong ginagawa mo. Nag-enjoy ka. Tapos, huwag mong isipin yung kita. Kumbaga, syempre, hobby mo yun eh. Gusto mo yun dahil mahal mo yung ginagawa mo. Tapos, yun lang, may enjoy mo yung ginagawa mo. Sabay sa pag-enjoy mo, kumikita ka rin kahit paano. Sabi nga nila, basta mahal mo yung ginagawa mo, hindi mo may isip na nagtatrabaho ka pala. So, yun. No?